Hello guys, isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome pong muli sa aming YouTube channel, ang Farm TV Lopez. Sa ngayon po ako ay narito sa bayan ng Del Gallego upang ilocate po ang muli ang isang property na may sukat na 17.6 hectares. Ang property pong ito, mga kaibigan, ay ang frontage nito sa Barangay Road o Cemented Barangay Road ay nasa more or less mga 400 meters po ang pinakang frontage nito dito sa Barangay Road. Ano po? Dahil po sa ibabaw na yan yung pinakang kalsada, at medyo sa banda pong ito medyo hilila po dito sa binabaan natin ito, pero diyan naman po sa unahan diyan ay nandiyan po yung kapapantayan nito. Ito po yung pinakang boundary dito. Makikita natin yung Madre Cacao na yan o Kakawati. Diyan po nag-uumpisa papunta doon sa may kalsadang iyan. Tapos didiretso po ito. Ari po ay mayroong sakop na tubigan. Ayan, nakikita po natin yan sa harapan. At ito po ay mayroong buhay na sapa. Ayan, sa babang iyan. Tara at pupuntahan po natin yung dako paroon ng property ito para makita natin yung mga nakapaloob na tanim, kung ito ba ay mayroong fruit bearing. Pero base doon sa may-ari na kasama natin, ito po ay mayroong mga fruit bearing. So ayan po yung sapa na sinasabi ko sa inyo. Yan po ay yung buhay na sapa, nakapaloob mismo dito yan sa property. Okay, tara, dako pa roon upang makita natin ang iba pang part ng tanim dito. So bali ito pong sapa na nakapaloob dito sa property ito. Ayan. Ang property po ay mula dun sa lugar na yan. Ngayon po yung ating sasakyan. So ito po ay bumaba papunta dito sa gawing ari. Ayan. Ito pong tubigan na nasasakupan ito. Ito. Ang property po ay papunta doon sa lugar na yan. Ayan, makikita po natin yan hanggang dun. Malawak po ito kasi kung ito iikutin natin lahat na 17.6 hectares na ito, aba, talagang kulang sa atin dito yung kalahating araw. Kaya itong part na ito, makita natin na lang natin. So yung pong mga nyuga na yun, susum ko po ang aking camera para makita natin ang malapitan na yan. Yung mga kasama po yan. Kaya nga po inaabot ng nasa 400 meters ang frontage ng property ito, nasa 17 hectares. Yan po ay Cemented Barangay Road. Kaya tara, pupuntahan po natin yung may mga fruit bearing doon sa kabilang bahagi. Dito lang po tayo sa pinakandulo nitong property. Napakaganda po nitong paghalamanan. Ayan, oh. Kasi unang-una, kailangan dito ay yung may tubig. Pwede rin pag-aalagaan ito ng mga hayop kasi mayroon ng mapag-iinuman ang mga halimbawa baka o mga kambing, mga baboy. Pwede rin po dito mag-poultry kasi medyo sa lugar na ito medyo madalang pa yung kabahayan. Okay na, ito po tayo sa may part nitong mga may tanim na fruit bearing sa 17.6 hectares na ito. Inuulit ko po, ang nakapaloob na tanim pala rito, mga puno ng niyog, ay mahigit po itong 2,000 base doon sa kasama natin yung anak ng may-ari. So dito po ay merong mga makikita tayong ito, puno ng guyabano. May mga rambutan, may puno ng langka, may mga santol, mangga. So dito po nakatanim yung mga fruit bearing. May mga pili rin po itong mga tanim. Base doon sa may-ari, dito po ay mayroon dating bahay sa lugar na ito. Nandiyan po yung sapa na nakatugon nung pinuntahan natin kanina doon sa unang bahagi nitong property. Marami po ito mga tanim na paminta. Yan. Maraming tanim ng saging. May mga pinya rin po itong tanim.
So masasabi natin na ang property ito ay produktibo rin po. Ayan, mayroong langka. Tingnan mo nga yan kung hinog na. Ito po mga kaimito. Ayan, tayo pupunta po dyan sa parting iyan ng property. Halo-halo po yung mga tanim na saging dito. May mga saba, may turdan, mayroong mga senyorita. Ito pong kasama natin yung mismong may-ari nitong property. Napakarami pala rito. Tapos may gawing ito yung mga puno ng ano ito, rambutan. Ayan o. Ito malalaki na. Napakarami rin po nitong tanim na pinya rito. Ayan. May mga hinog na. Ayun. Sa gawing iyan. Tayo po itatawid doon sa mismong kalakhan niya sa kabilang iyan. Oh. Itong property. Medyo masukal nga lang po. Pagka ito po ay nalinis, ang property ito ay napakaganda. At ito po ay mayroong source na ng tubig. Ayan, makikita natin. Pupunta po tayo doon sa mismong kabila pa nitong property ito, sa kabila nitong sapa. Para makita natin yung mga nakatanim na prutas pa sa dako ngayon. Ito po yung sapa. Oh. Malaki ng bato. Sa katunayan, ito ay mga buhay. Ayan. Medyo labo-labo po ang tubig kasi ang lakas ng ulan dito. Medyo may bagyo. Sa gawing yan ng Kabikulan, kaya medyo labo ang tubig. So bali, dun po tayo galing sa lugar na yan. Oh. Lumibang po tayo rito sa kabila ng ilog para makita natin itong kabilang itong bahagi nitong property. Ito po ay kapapantayan. Natawid natin ito. Kaya lang po medyo may kasukalan. Makikita rin po natin sa camera. Ano po? May mga bagong tanim itong niyog. Ito, tara. Sa kuha natin. Kita naman yung kalupaan nito. Ayan, mga kapapantayan. Medyo masukal nga laang. Marami itong mga tanim na niyog na katulad nito. Mayroong namumunga na, mayroong mga ganito, mayroong bagong tanim. Pero napakaganda nitong ito ay malilinisan. Ito. Ayan po yung pinakang kunya, medyo mataba ang lupa dito. Gagawin pa tayo sa dakong iyon ito. Property ito. Marami itong mga hardwood din ito. Taba ang lupa dito, gawa ng ano, kung ito yung makuha na ng mga mais, mahahawan. Tayo na natin, balihon, mais, amuti. Ayo, maganda to. Hanggang sa ilog. May ilog. Pwede sa may ilog, biglang bulusok ka doon, yung pagitan. Yung kapagitan niya, ilog din ang pagitan. Ah, may ilog pa. Malaking ilog, sir. Malaking ilog pala yung pinakapagitan nito. May pulse. May pulse dyan? Meron po sa baba. Pirang ilog. Mahinawan na siguro ng mga puro po. Ay, kung nalilinis to, nako. Bungga agad ang ano niyan, biglang bungga. Dati ito nalilinis namin. Pugunan talahiban to. Pagka ito'y nahawanan tapos nataniman to ng mais, napakaganda nito. Ito po yung kabilang part nitong property. Makikita po natin. Punta po tayo sa gawing iyon para makita natin ang bahagi pa nito. Ano po?
masasabi kong plat itong lugar na to. Ito, kasi iniikot po natin. Kaya lang, ang problema nga lang po dito ay medyo masukal na, madumi na. Kaya ito hindi na mabiyad siguro ng mga yari at ibinibenta na lang nila. Pero talagang napakaganda po nitong pagkalupa nito kasi unang-una, yung pagbaba mo pa lang ng kalsada ay property na, sakop na nito. Then merong ilog sa gitna, usapa. Then dito sa pagitan po dito ay yung ilog na malaki at meron po diyang masabi nung ating kasamang may-ari ay may pools daw po dyan. So ang kailangan lang po dito ay lilinisin para makita o mataniman ng mga iba't ibang uri ng halaman. Pwede po rito yung mga kakao, mga kamuting kahoy. Dati kamuting kahoy daw po ang mga tanim nito. So napakalawak nito kasi ito ay 17.6 hectares. Dito lang po na tinapuntahan sa may partang ito ng gitna. Mamaya bibidyohan din po na yung doon sa may pagpasok dito sa lugar na ito, yung pinakang entrance ng property. Ano po, ito po yung mga bagong tanim na niyog. Ayan o, ayun. Ito po ay nasa 400 kapuno daw po ito, mga bagong tanim na ito dito sa masukal na part na ito. Ayan po, oh, yan mga tanim na yan. Ayun sa gawing iyon. Kasama po natin dito yung may-ari nitong property. Kaya siya po yung nagsabi sa atin kung ilang kapuno itong mga nakatanim ditong mga bagong niyog. So hindi naman po itong hili itong property. So ayan oh. Bali masasabi natin ito mga sinuslop lang ito, naahon pa nga dito sa lugar na ito. Yung po ang pinakang ng property niya nitong lupa. Pero doon sa pinuntahan natin doon, yan sa lugar na yan, kapapantayan na po yan hanggang doon sa may kabilang ilog na binabanggit. Bali dito po sa property na aking binisita ngayon dito sa bayan ng Del Gallego, ang property pong ito nabanggit ko kanina, ito po ay may mga 400 meters ang frontage nito. Ang property po ay nag-uumpisa dito sa nakita po natin itong Madre Cacao na ito. Yan diretso po yan papunta doon sa inahon natin kanina doon na medyo masukal. Ano po, ito pong part na ito, medyo ito po ay walang tanim, ano, makikita natin na medyo parang ito. Kaya kahit na po ganon, papasukin pa rin po natin ito para makita natin yung pinakang shape ng lupa. Medyo pantay po ito, lugar na ito. Naulit ko po, kagandahan po sa property ito, pagbaba mo ng sasakyan ay ito na mismo. At katulad po nung napuntahan natin nung kanina, medyo masukalaan po yun kasi hindi nga po ito naabiyad na ng mga ari. Kaya ito po ay binibenta na. Sa lugar pong ito, papantayan po ito. Ayan, may pailan-ilan po ritong puno ng niyog. Ito base doon sa may-ari, ito po ay puno dati ng tanim, kaya laang dating itong kugunan, so sinisilaban, kaya ito na lang po ang natitira, medyo madalang na. Ayan po ang boundary niya, yung may mga kuwanayon ng niyog hanggang doon, paikot hanggang doon sa pinuntahan natin kanina. At ituturo ko po sa inyo yung lugar kung saan tayo nang galing kanina. Ayan, doon po tayo galing kanina sa lugar na yun, yung kapapantayang iyon. Medyo itong property mula doon sa kalsada papantay, then bababa yan po, kababang iyan makikita po natin yan po ay mayroon sapa. Then sa kabila po nung property ito, yung hangganan po doon, yun po ay mayroong ilog. Yan.
Yan, kakahuyan pong yan. Yan po ay nasasakupan ng 17.6 hectares. So bali dito po sa aming kinatatayuan ito, kita po natin yung pinakahangganan ng property. Bali kasama po natin yung may-ari. Yung pong, kung nakikita po ninyo yung kakahuyang yun, yung may mga nakatanim na nyug na yun, kasama po yun, papaganito. Mula po dito sa lugar na ito, yung kalsada. Yan, papaganon. Kasada, hagip ng kasada. Hagip ng kalsada. Then doon po sa kabilang iyon, mayroon po doong ilog. Sa malaking ilog sa kabila nitong property, ito yung pinakahanda. Hangganan. Then ito pong babang ito, yan po ay meron ding ditong sapa na pinakita po natin doon kanina sa video. Yung po ay buhay na sapa, yung may mga bato. Then yung pong property, yung kalsada ay mula doon hanggang doon. Kaya nabanggit ko po kanina nasa 400 meters ang frontage nito dito sa frontage wide dito sa Cemented Barangay Road. Saan ba dito kagawad yung gagawing windmill? Thermal. May bundok na yung sa unahan dyan. Geothermal ba yun? Doon daw po gagawin yung pinakang dito. Geothermal yung pakukunan ng mga kuryente. Yung bundok na yung kabila na yun. Okay, once again po muli, paki-like and share na rin po ang aming video upang sa susunod na aming mga i-upload pa kayo po ay maging updated sa aming mga video. Salamat po.